Spiritual remissions affect stress and poison the body. Doon pa lang nakita natin agad kung paano lulutasin ang problema. Sapagkat yung kasalanan na hindi na ikukumpisal, hindi na ihihingi ng tawad at naipagtatapat sa Diyos, ay nakalalason, nakapagpapahina, nakapagbibigay ng sakit sa katawan. Bakit? Paano? Because doing wrong and guilt affects the brain, the mind. Pag meron tayong konsyensyang umuusig sa atin, nahahati ang ating loob, nahahati tayo sa mali at sa tama, sa dapat at hindi dapat. Kaya ang sarili mo mismo ang nahahati. The mind is divided, values are offended when we do wrong. Kaya nakikita nyo yung mga talagang gumagawa ng mga mali, kuminsan nakikita na sa mukha. Yung mga talagang mga mamamatay tao, kapupulan ng mga mata, ang iilap ng mga mata, hindi mga tahimik, parang mga pagod. Nakikita sa body language. Because when we sin and not confess, we offend our very spirit. Aside from the Spirit of God, we offend our own spirit. Because we were created in God's image. Dahil tayo nilikhang kawangis ng Diyos, tuwing nilalapastangan natin ng Diyos, ay nilalapastangan din natin ang ating sarili. Dahil tayo'y imahin ng Diyos. At pag nilapastangan natin ating sarili, gumawa tayo ng bagay na nilalabanan ng sarili nating budi, confusion, disorientation, and stress follow. Kaya ang taong maraming pagkakamali, pagkakasala, pagsisinungaling, pandaraya, hindi pahinga, balisa, mailap, hindi mapakali. Because the mind affects and moves the body. A guilty mind is going to short-circuit the electricity of the body and make it sick. A guilty mind drains and hurts and weakens. In fact, guilt afflicts the body. Lahat ay nagmumula sa spiritual world. Ang mga sakit na nadarama ng ating katawan, may pinagmumulan yan na spiritual na dahilan. Kaya yung mga magagalitin, nagkakaroon ng mga hypertension. Yung mga hindi makapagtimpi, naha-heart attack. Yung mga laging may mga damdaming hindi maibulalas, sari-saring sakit ang dumadapo sa katawan. Yung mga laging magagalitin, nandaraya, nagigilty, nagkakaroon ng sari-saring karamdaman. Psalm 32, verse 5. So, I confessed my sins and told them all to you. I said, I'll tell the Lord each one of my sins. Then you forgave me and took away my guilt. Dahil sa hirap ng aking kalagayan na meron akong kasalanang hindi na ibubunyag at nahihingi ng tawad, ito na lang gagawin ko. Ipagtatapat ko, hihingi ako ng tawad, iisa-isahin ko para walang maiwan na pinagmumulan ng sakit ng aking katawan. At ako'y pinatawad mong lahat. Tinanggal mo ang bigat ng aking pagkakasala. So confession to God earns forgiveness, takes away guilt, takes the burden off. Confession to God detoxifies the body. Dapat nating alalahanin na alam na naman ng Diyos lahat ng kasalanan natin, ano ang nangyayari, bakit pag ipinagtatapat mo ay lumuluwag ang iyong loob, gumagaan ang iyong damdamin. Bakit mo ipagtatapat sa Diyos na alam naman niya yun dahil alam niya lahat? Kasi, pag ipinagtatapat natin sa Diyos, ay inaamin natin kasalanan. At ang pag-amin na yon, yung pagtatapat na yon, ang nakikinabang ay ikaw, hindi ang Diyos. When the offender knows, acknowledges, and repents, and makes right, the offender benefits. You don't confess to God so that God will know your sins. He already knows. You confess to God so that you will know and realize that you are sinful. Kasi yun pang may mali kang ginawa, tapos sinasabi mong, hindi, tama naman ako ng konti, kaya ako namang ginawa yan, kasi. Hati ka nun. At ang pagiging hati, nagbibigay yan ng sakit. Kaya ako naman pinatay siya, kasi ninakaw ko, kasi magpapakain ako ng anak ko nagugutom. Hati ka, kasi alam mong masamang pumatay, tapos i-justify mo yung sarili mo. Pero pag sinabi mo ng, oo, hindi na ako mangangatwiran, mali talaga ang ginawa ko, Lord, sorry. Naging isa ka na. Isa ka na sa pagtanggap na mali yon, hindi ka nahati na may mali at may tamang nagkakagulo sa loob ng puso mo. Inamin mo na, naging buo ka muli. Kahit pa nga ang pagsisimula ng iyong pagiging buo ay pagtanggap na mali ka.
Pero yung niloloko mo ang iyong sarili na tama ka, na alam mo namang mali ka, magkakasakit ka. Kaya mahalaga, inaamin mo sa Diyos. Ang totoo nun, sa sarili mo inaamin. Dahil ang Diyos ay nakatahan sa iyong espiritu, nakatahan sa iyong puso, pag kinausap mo siya, nakakausap mo rin na yung sarili kahit hindi mo sadyain. Kaya pag humihingi ka ng tawad sa Diyos, humihingi ka rin ng tawad sa iyong sarili na na-offend mo rin nung gumawa ka ng mali. Kaya nagdadalawang loob ang tao. Sa ating wika, malinaw yan, nagdadalawang loob ka. Hati ang loob mo. Dapat maging buo ang loob mo, isang loob. Kasi talagang mahirap yung hati. So you confess to God, not to inform God, but to inform yourself that you're really wrong, to the point that you admit that you're wrong, to the point that you repent and that you seek forgiveness. And when you seek forgiveness from God, you inevitably seek forgiveness from your own conscience.